Yo, 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 what's up? And we're back sa another podcast. Papakilala ko yung mga kasama ko ngayon. Wala namang bago eh. Sila pa rin. Sa kanan si ANL The Prophet, Beats by Josh, YD Paper Gang, tas si Big P. Yeah, yeah. So ngayon, ang sisimulan natin sa mga about sa ano to, personal life experience na mga katanungan kay ANL. Kung paano niya hinahandle yung mga shit. Kung ano man yun. Pero ano nga yung all about? Anong mga topic yan? Anong mga klase? Parang ano siya tol eh. Parang yung topic na yun is parang, ayun nga, about siya sa personal, relationship sa sarili mo. Paano mo i-handle yung mga shit, ganun. Yeah. So, nandito yung, simulan na natin. Okay. Yung unang tanong, pag may binibigay kang opinion sa podcast, tingin mo ba tama ka o yung mga taong di lang sumasang-ayon ang nakaka-misinterpret? Saan ba harap na ito? Okay. Yan. Ito to, yan. Alam mo kasi, pagka opinion, kung malawak ka talaga na tao, opinion kasi is ano yan eh. Walang tama o mali dun eh, para sa akin eh. Kumbaga opinion mo yan eh. Kumbaga kung ano yung para sa tingin ko na, okay, may mapupulot ako dun. Diba? May mapapala ako dun. Yun yung pupulutin ko. 'Di ba? Tama naman tol kasi kung dadaan ka sa isang daanan tol, 'di ba? Makakita ka ng sobrang daming basura, may mga tae pa minsan. Siyempre iniiwasan mo 'yun eh. Tapos kung ano yung makikita mo na, oy, may pakinabang to, yun yung pupulutin mo. Kunyari, nakakita ka ng pera, bag. 'Di ba? Yun yung pupulutin mo kasi alam mo na may something doon. Hindi ko naman sinasabi na lahat ng sinasabi ko tama o mali, 'di ba? Magka-opinion ko to eh, pananaw ko to eh. Perspective ko ba? Yung mga sinasabi naman nila sa akin, wala rin naman ako masasabi na masama sa kanila. Ang masasabi ko lang doon, kumbaga, ba't may nasabi ka pa sa akin? Ibig sabihin, talagang wala kang ginagawa. Kumbaga, kahit anong sabihin mo, di ba, na masama tungkol sa akin, fun ka pa rin. Kasi marami ka sinasabi sa akin, gets mo? Di ba? Oo, ganun lang kasimple yun, tol. Kaya, masasabi ko, walang opinion na tama o mali. Nasa tao yan kung paano niya papainggan. Kasi sa mundo na to, masyadong brutal eh, alam mo yun? Marami kang maririnig. So parang pagka lahat yun inabsorb ng ulo mo, hindi mo kakayanin eh. Kaya kung ano lang yung sa tingin mong magle-level up ka, yun lang yung kukunin mo na knowledge. Ba? So ano yung pangalawang ano dyan tol, tanong na ibabato mo sa akin? Okay, nasagot na yung first question. Ito, medyo ano tong tanong na to tol eh. Parang, pwede mo siyang sagutin pero not specific na kung saan man. Gawin mo na lang, generalize mo na lang yung sagot dito. Kasi masyadong ano to eh, yung tanong na to eh, masyadong malawak siya pag sinagot ba. Saan ka mahina? Saan ako mahina? Parang wala nga eh. Alam mo kasi dito sa mundo na ginagalawan ko, bawal yung mahina eh. Sa totoo lang. Kumbaga yung mga binibigay sa akin ng mga pagsubok ng Panginoon, ng universe, hindi pwede ito sa mga mahihinang tao eh. In order para maging somebody ka sa mundo na to, dapat pagdaanan mo yung mga ano eh, yung mga masasakit habang bata ka pa, yung mapapait. Alam mo yun, yung talagang dudurog sa pagkatao mo para pagdating ng panahon na buong-buo ka na, mapapasalamatan mo na lang yung mga karanasan na sasabihin mo. Tangin na buti pinagdaanan ko yun, no? At least nabuo ako dahil dun. Kaya ako, para sa akin, tangina kasi ng mga panahon na sobrang hina ako na wala na akong choice kundi maging malakas eh. So parang sa isip ko, tangina hindi talaga totoo yung pagiging mahina. Parang illusion nga Oo, lang sa siya utak eh. lang ng tao yun eh. Kasi eto nga yun. Eto nga yun eh. Pagka wala kang pananampalataya sa Diyos, tol, wala kang connection sa Kanya. Di ba minsan parang may mga tao magsasabing, oh, wala ka ng fighting spirit. Di ba? Parang mahina ka na. Kumbaga iisipin mo rin sa buhay, tol. Pagka parang may mahina sa'yo, may parang, ang hina ako sa ganito, nadidisappoint ka. Ibig sabihin, wala kang faith sa Panginoon, hindi ka naniniwala sa Kanya. Unang-una kasi kung meron ka talaga nun,
hindi ka ganun mag-isip. Kung mag-iisipin mo, God ka na anak ka ng Panginoon eh. So, ibig sabihin, yung anak ni God, hindi pwedeng supot. Kailangan sa ganito, alam ko. Halimbawa ako, marunong ako, kaya kong makipag-combat, kaya kong depensahan yung sarili ko. Sa anong paraan, kahit brutal o kahit saan. Kaya kong depensahan yung sarili ko kahit anong paraan. 'Di ba? Kaya kong magpatakbo ng negosyo, alam mo 'yon? Kaya kong mag-handle ng babae na hindi nila kayang gawin. 'Di ba? Isa nga lang yung babae nila tol, minsan hirap na hirap pa sila eh, sa totoo lang. Kumbaga ako, lagi kong inaayos yung shit ko sa lahat ng aspect. Hindi lang dun. Sa pag-iisip, sa pangangatawan, 'di ba? Mind, body, soul. Mga pera pa, yan. Marunong ka sa lahat. Dapat talaga para maging top G ka dito sa game na to, tol. Para ikaw talaga yung maging the best, dapat planchahin mo lahat ng stats, 'di ba? Kumbaga, rack them up. Ganun ko tinitignan yung yung game ko eh. Ini-step up ko talaga yung bawat aspect. Hindi kasi pwedeng, dito lang ako malakas, tas dito sa isa mahina. So ako, tinignan ko yung weakness eh. Ay puta, mahina to si ganito sa ganyan, mahina siya sa ganito. Tapos kumbaga kung ano yung mga mahihina sa lahat ng yun, tinignan ko yung sarili ko, tangina, okay, kailangan kong i-level up yung game ko. Hanggang sa lahat na ng aspects. Oo, napalakas ko na. Physical, Diba? Yung aura nga eh, kahit sobrang sikat ng rapper, pag nakita mo sa personal, wala lang. Kasi wala yung aura sa kanya na parang superstar eh. Hindi katulad ko na hindi naman ako kilala. Pero pinagkakaguluhan pag pumunta sa isang lugar, di ba, something siya. Sino yun? Sino yun? Yung mga ganun ba? Napapatanong sila kasi nararamdaman nila yung aura, hindi yung dahil nakilala ka lang sa ganito. Iba kasi yun, magkaiba yung ganung bagay, alam mo yun? Kaya kailangan lahat talaga malakas para maging top G ka dito sa game. Yung mga ordinaryong Pinoy siguro hindi magugustuhan to kasi hindi nila alam yung tinutukoy ko. Pero kung gusto mo malaman to, pwede ka magbayad. Yes, sir. Matik. Not to be told. Kailangan walang libreng game, tol, puta. Nag-aaralan yun. Okay. Magandang sagot yan, tol. Ang pangatlong question. Sino yung mga nagturo ng mga pagkakamali mo na pinakinggan mo talaga? Parang OG type shit mo na, alam mo yun, kumbaga. Okay, sige. Unang-una sa lahat, unang-una kong pinakinggan talaga si Airpat. Alam mo yun, si Airpat kasi sa sobrang OG niya, minsan kahit alam niya na mali yung ginagawa ko, alam mo yun. Saan ba yung harap? Ito. Ito kahit mali na yung ginagawa ko, kumbaga, pinagsasabihan niya pa rin ako, pero hindi yung sa masakit na way. Dati yun Alam mo yun, tapos pinapakinggan ko. Pumapasok sa akin yun, tol, na neto, nung nagkaedad na ako, tangina ko nga, tama nga si Airpat. Kumbaga, medyo ngayon ko palang nare-realize na sobrang tindi ng mga sinabi sa akin na Airpat nun. Tapos, syempre, nung nasa loob ako, yung mga nakasama ko sa loob, unang-una sa lahat, yung nagbigay sa akin ng matinding, alam mo yun, mga payo talaga yung naging OG ko doon, si Kuya Rad. Ayun nga yung nagsasabi sa akin na, alam mo yan, kailangan yung ulo mo hindi mainit. Hanggat di kinakailangan gumamit ng dahas, hindi mo kailangan gumamit ng dahas, 'di ba? Kung maraming sila masasabing masama sa akin, okay lang 'yun. Sige, sabihin niyo na sabihin. Anong pakialam ko? Hindi naman bumabaon sa akin 'yan, Hindi naman ako napapakain 'yan. Pero wag niyo lang akong gagalawin kasi pag ginalaw niyo ako, ibang usapan na 'yun. Oo. Kumbaga parang humingi na kayo ng death penalty noon pag nilagay niyo yung kamay niyo sa akin. Kahit saan ako magpunta, kahit anong mangyari, hindi ako pwedeng galawin. Kasi pag ginalaw mo nga ako, maraming madadamay. Diba? Unang-una sa lahat, yung, alam mo yun, family nyo, yung circle nyo, diba? Hindi maganda yun yung dahil lang yung tao, nag-i-strive, naiinis ka, pwede mong banatan ng ganyan. Hindi ubra yun. Lalo na wala akong kinakastigo sa inyo, diba? Pero, sa tingin ko, hindi nyo rin gagawin sa personal yun kasi puta, baka pag nagkita-kita tayo sa personal, hindi nyo masabi yung mga sinasabi nyo sa internet. Diba? Mahirap kasi magsalita sa internet lalo na hindi mo pa kilala yung tao. Hindi mo alam kung ano yung dating niya sa personal, diba? Marami kasing tao na hindi marunong sumukat. Kaya minsan nabibigatan o nasasobrahan pala sila. Ay putang ina, hindi ko pala kaya. Alam mo yun? Nadala lang ako ng emosyon ko. Pasensya ka na tol. Mga ganung banat na lang bigyan.
Kumbaga, sa akin kasi tol, seryoso ako sa shit ko eh. Kumbaga, hindi mo pwedeng ano yun eh, hindi mo pwedeng pakialaman, di ba? Hindi ka pwedeng pumapili sa shit ko. So, putang ina para sa akin, pagka, eto, sa linya ko, pinakialaman nyo ako, bahala na kayo. Basta ako, sinasabi ko lang, yun, si Kuya Rad, malaki yung tinulong sa akin nun, di ba? Na yun nga, wag nga daw akong gagamit ng dahas hanggat di kinakailangan talaga. Tsaka pangatlo, si Muslim, yun, yung nakasama ko rin tol na, tangina, kumbaga, sobrang tarantado yung tao na yun, parang sobrang makasalanan, pero, yung mga sinasabi niya sa akin, sobrang, alam mo yun, sobrang masustansya, ang daming laman, na sobrang buti. Alam mo, hindi mo matututunan sa kalye o sa school, yung mga ganong karanasan. Kaya para sa akin, talagang yun, yung tatlo na yun, si Airpods, si Kuya Rad, si Muslim, yun talaga yung mga OG. Tapos minsan, para sa akin na din, yung isa ko pang kasama na si Iggy kasi, alam mo yun, minsan, pagka out of mind na rin ako siya, lagi yung nag-a-align sa akin sa shit ko na, oy, tangina tol, ganto ganyan, yun. Isa pa yun. Kaya, ayun yung mga masasabi ko na talagang pinapakinggan ko, na nagbigay sa akin ng malaking letrato na mangarap, diba, magsumikap. Yun lang. Ano yung ano mo, susunod na tanong? Okay. Yung susunod na tanong, eto, alam ko, ano mo na to eh, kumbaga, masasagot mo na to ng talagang matindi kasi, kumbaga, yun dun nga sa mga, mga nakaraang podcast ba? 'Di ba? Alam nyo na yung kung gaano kainit yun. Kumbaga, eto, bakit kaya sila nagagalit? Galit ka ba sa kanila? Dalawang tanong yun pero sagutin mo muna yung una. Bakit sila nagagalit? Unang-una kasi sa lahat, hindi nila kayang maging ako eh. Kahit nagagalit yung tao sa akin, ako yung ginagaya nila, ako yung gusto nila maging kahit na nagagalit sila at hindi nila tanggap sa sarili nila na hindi nila kaya yon kaya nagagalit sila. Ganun mo lang naman titignan yun eh. Ako ba? O kahit sino bang tao na nasa taas. Isipin mo na lang yung mga top tier na tao na nasa taas, yung mga top G talaga. May oras ba na magalit yun sa mga tao sa baba? Wala. Wala talaga, tol. Ngayon, eto na lang yung tignan mo. Yung mga taong may oras para magalit, sila yung mga nasa baba. Sila yun. Kasi may oras pa sila magalit eh. 'Di ba? So, kung nagagalit ka sa akin, alam mo na kung nasan yung pwesto mo ngayon. Nasa baba ka. Kasi nagagalit ka pa eh. Eh ako nga, wala akong pakialam sa sinasabi mo eh. Ibig sabihin, nandito lang ako. Tol, takin na kailangan mo ayusin yung shit mo. Kung nagko-comment ka pa rito ng di maganda, alam mo yun, at sobrang square ng pag-iisip mo, hindi mo pa rin maabot, hindi ko nakasalanan yun. Hindi ka, alam mo yun, para sa akin, ordinaryong Pinoy ka lang. Ganun lang kasimple yun. Oo, talaga, talaga. May oras ka pa magalit eh. Diba? Ay, paano nga tol? Lalo kapag hindi mo siya parang hindi kayo related, personal, wala. Wala kang karapatan magalit men kung hindi man personal yun. Kumbaga, alam mo yun. Tsaka ang gawain lang ng mga yung mga taong nagagalit, yun yung yung bulsa walang laman. Walang pera sa madaling salita. Gawain ng taong walang pera yun eh. Yung nagagalit. 'Di ba? Kumbaga, kung live-in life ka talaga, wala ka ng time para magalit. Kasi marami kang gagawin eh. Pwede kang, lifestyle, magbakasyon, kumain ng steak, mag-swimming sa dagat, tumakbo sa beach, di ba? Magbaras. Lifestyle talaga. O magbubook ako ng flight, kakain ako sa mahal na restaurant. So, anong time ko magalit? Tapos iniisip ko kung ano yung next move ko na gagawin sa negosyo. Ano yung next move na perang kukunin ko. So, anong sense para magalit ka kung ganun yung galawan mo? So, ibig sabihin, pag nagagalit yung tao, it's either hindi nila gusto yung ginagawa nila or ayaw lang talaga nilang, alam mo yung maging sila. Kasi pinipilit nilang maging iba. Gusto nila maging ako, kaya nagagalit sila sa akin. Ganun lang yun. Okay, magbabalik kami. Yes, sir. Huli-huli yung tawag ng laman. Ano, game na? Tanong ko na. Next question na.
Anong gusto mong bansag sa'yo kung magiging boksingero ka? Yung ano mo, parang stage name mo sa boxing. Sa boxing industry. Angas naman nun. Gusto kong maging name. Alam mo kasi tol, kung magiging boksingero ako, kung magiging boksingero ako, putang ina parang sobrang labo ko kasi maging boksingero eh. Rapper ako eh. Kung nga lang, halimbawa ang name mo, boxing, diba? Okay, sige. Baga mag-iisip ka tol ng ano. Stage name mo. Stage name. Though yung mga Kumbaga, ako yung Grim Reaper tol. Ako yung Grim Reaper. Oo, the Grim Reaper. Bakit gano'n? Siyempre tol, tangina ko, kunin ko yung kaluluwa ng kalabang ko. Yeah. 'Di ba? Putang ina, kumbaga patutulugin ko yung do, tatanggalin ko yung espiritu at kaluluwa, iniiwan ko lang yung katawang lupa dun sa ring tol. Kaya ang tawag mo sa akin, the Grim Reaper. Ayun yung parang alias mo doon, no? Ayun yung alias mo doon. Kapatayan doon, the ring. Oo, ganun. Grim Reaper, gusto ko. Nangunguha ng kaluluwa. Dating ah. Kunin ko yung kaluluwa, putang ina. Okay. Ang angas na lang. Ang angas nga, tol. Tangina, Grim Reaper. The Grim Reaper. Ayun yung gusto ko. Siyempre, ano ako nun tol champion ako nun. Champion ako Siyempre. ng welterweight division. Kung saan ka mang division, baga mama ka doon. Gusto ko welterweight division. Tapos ako yung ano doon, ako yung champion doon ng ano. WBA tsaka WBC, WBO. Kumbaga hawak ko yung tatlong yun. Tapos yung isa doon ayoko nun. Mapapaisip tuloy sila kung ano yung isa na yun. Lakas. Game, next question. Mahirap ka bang intindihin? Kung oo, bakit? Kung hindi, saang part sila sa tingin mo nahihirapang maintindihan ka? Mahirap ba akong intindihin? Kung oo, bakit? Hindi. Kung matalino ka. Sabihin mo ng ano, 'di ba? mahirap kang intindihin sa tingin ng ibang tao sa'yo. Okay, sa halos karamihan, syempre, ang tingin ko sa kanila, Na hindi ka kilala. hirap nila akong maintindihan, tol. Ayun na yung sagot doon. Hirap na hirap nila akong maintindihan, lalo na nasa gantong klase ako ng mindset kung saan pinaghirapan ko yung shit ko, 'di ba? Ang dami ko kasing pinagdaanan na alam mo yun, hindi dapat Hindi normal. hindi dapat pagdaanan ng ganung edad, tas hindi talaga siya masyadong normal para sa ganung edad ng mga pinagdaanan ko. Kaya syempre, na-shape ako, nahulma ako ng mga karanasan ng panahon. Kaya naging ganito ako sa mindset, sa galawan, sa pananalita. Kumbaga, hindi pwedeng maging mahina, alam mo yun. Kaya talagang mahirap ako intindihin kasi nga, sabi nga ng iba, 'di ba, sa Bible nga si Jesus nga 'di ba? Hini-hate siya nung hindi siya maintindihan nung biblical pa 'yun, nakalagay sa Bible 'yun, 'di ba? Na hini-hate siya, binabato, pinapalo. O hindi sila, 'di ba? Hindi hirap nga sila maintindihan, tapos pinako pa, isipin mo 'yun, 'di ba? Oo. Kaya nga ako tol, parang para sa akin, 'di ba? Okay, kung di ako maintindihan ng tao, okay lang kasi alam ko naman yung ginagawa ko eh. Tapos sila yung mga taong alam mo yun, tulog lang na nasa katawang lupa pero hindi talaga naka-on yung utak. Parang adbot lang, gumagalaw lang, kinokontrol lang ng katawan, hindi ng utak. Ganun lang. Para silang puppet. Ganun nga sa madaling salita. Nung next question. Okay, next question. Pinakamalaking pagkakamali mo na ginawa. Dito tol, kahit ano, hindi na sobrang detalyado yung sagot ba? Parang generalize mo na lang din. Ikaw bahala kung paano mo babanatan. Pinakamalaking pagkakamali ko na nagawa. Pinakamalaki. Ano nga ba? Parang ang lalaki kasi lahat ng mga pinagagawa ko mali eh. Pero ano nga ba yung pinakamalaki doon? Siguro yung
Yung sinusugal ko yung buhay ko sa mga maling tao. Alam mo yun, na tangina, handa ako maipagpatayan para sa taong to, pero tong tao na to, handa ba to maipagpatayan para sa akin? Yung ganung level. Oo. Ganung level. Oo, ayun na yung parang pinakamalaking pagkakamali ko. Kasi tangina, ano eh, do or die ako sa tropa, lalo na sa tropa, sa pamilya ko, sa mga mahal ko sa buhay. Talagang handa ako sumugal. Diba? Nga lang, syempre, dumating din ako sa punto ng buhay ko na tangina, kahit sino naman siguro, nakakaranas ng mga taong, alam mo, hindi tunay sa paligid nila. Eh dahil konti nga lang yung mga tropa ko nung mga time na yun, syempre, ibig sabihin, sila lang yung pinagkakatiwalaan ko tapos bandang uli, alam mo yun. Hindi pala pares nung binibigay ko. O natanginang yan, doon ko na-realize na, masyado pala akong masyado pala akong tunay. Kumbaga, sobrang tunay ko pala. Doon ko na-realize na, yun nga, mali nga, ayun yung pinaka malaking pagkakamali ko. So far, yun lang talaga. Wala nang, mas lalaki pa doon. Ano pang susunod na tanong dyan, tol? Banat. Maganda yung sagot mo doon, tol. Baga, kung iintindi mo rin, ayun talaga yung pinakamalaking pagkakamali na magagawa mo kasi pwede ka nga mapahamak doon. O kung ano man worse na mangyari sa'yo, ganun. Yan. So, ang next question, maitatama ba ng isang mali ang isa pang pagkakamali? Parang pag nagkamali ka ulit, ganun ba yun? Parang ganun siya, no? Matatama ba ng mali ang isang pagkakamali? Para sa akin, syempre, para sa karanasan ko, hindi na eh. Halimbawa, ayun nga, na-shoot kami. Nandun ako sa loob. Pagka gumawa pa ako ng mali doon, hindi na tama yun. Kasi, tangina, hindi ka na pwedeng makauwi nun. Pagka nakipag-away ka, nakapatay ka, nakabugbog ka, syempre, nagkaroon ka na naman ng bagong kaso. Tangina yan, kumbaga, mali na yung kinakalagyan mo, mali pa yung gagawin mo. Parang, hindi na talaga siya magiging tama. Well, meron din kasi mga sugal na na okay, nalagay ako sa dihadong posisyon. Para manalo ko, kailangan ko mandaya. May ganun na time. Kasi nalagay ka sa ganung posisyon at wala ka naman choice. Kung lalaban ka ng patas, durug ka. Hindi ko sinasabi sa lahat ng aspeto Kung naiintindihan mo yung pinupunto ko, yung tinutukoy ko, tangina malamang nasa parehong pahina tayo ng usapan ngayon. Pero kung hindi na kita masisisi kung hanggang doon lang talaga yung maabot mo. Yun lang naman masasabi ko sa tanong na yun. Anong susunod na mo pa dyan? Ibabagsak sa akin na shit. Ito medyo kumbaga, itong tanong na to simple lang pero parang pwede mo siyang palawakin din yung sagot mo, alam mo yun, or pwedeng kahit saktuhan lang. Sinong sumasaway sa'yo? Pwedeng pwedeng tao o pwedeng rin, mga sitwasyon din, mga ganun na type. Sino ang sumasaway sa akin? Minsan, talaga, sa sobrang tigas ng ulo ko, kahit lahat na nung tao nagsasaway na sa akin, hindi pa rin ako nakikinig. Dati yun dati. Parang wala ka pang pinapakinggan. Oo, wala pa akong pinapakinggan nung kumbaga, gawa lang ako ng tira lang ako ng tira ba? Kumbaga, tirang bahala nga eh. Tirang bahala, parang ganun. Pero, pero hindi ako bahala. Hindi ako bahala. Basta ganun. Wala talagang, wala talagang makapigil sa akin. Pero, ang sumusuway talaga sa akin yan, lola ko. Minsan yung katawan ko na mismo sinusuway na ako na, ganun pumunta ron, nagbibigay na sa akin ng feeling. Kasi tol, kung meron ka na rin mga malawak na knowledge, ang isip talaga ng tao, tatlo yan eh. Yung utak, yung puso mo, tsaka yung guts mo. 'Di ba? Minsan makakaramdam ka dito na parang may emotion na nag-signal na, hindi mo pa rin na yung takbo ng puso mo, yung pag-iisip mo, nagbibigay na ng senyales. Minsan sa paligid mo,
Ayun yung mga sumusuway sa atin minsan eh. Kunyari, yung panahon, umulan, huwag ka nang tutuloy. Ba? Hindi mo mahanap yung susi ng sasakyan mo. Mga ganun eh. Ibig sabihin, may mga sumusuway. Oo. Di ba? Parang wag mo na ituloy. Oo, ganun yun. Hindi yun sa tao lang. Minsan, nasa paligid mo na eh. Nasa feeling din. Oo, nandito kasi tayo sa sa quantum field eh, 'di ba? Kaya yung ginagalawan natin dito, tol, maraming signal o sign sa tao, sa ihip ng hangin, sa mga huni ng ibon, sa mga hayop. Pwede tayong bumase doon, may mga sign. Laging merong mga sign. Kaya kailangan bubuksan mo lang yung mata mo para makita mo talaga yung mga senyales. Yun lang naman. Next question. Kanino mo kayang magpakumbaba at kanino hindi? Kaya kong magpakumbaba sa mga taong kahit may mga nasabi na sa akin na di maganda o nasaktan ako ng mga masasakit na salita nila, tumagos sa butot damdamin ko, kaya ko pa rin patawarin yun. Pero ang hindi ko mapapatawad kung pati pamilya ko ay dadamay na nila. Kahit sinong tao pa yan, tol, tangina, kahit gaano kalaki yung pangalan yan, basta dinamay mo na yung pamilya ko, kumbaga hindi na kita kayang patawarin. Oo. Tsaka tol, tangina, hindi ko na talaga kayang patawarin yun. Oo. Tangina ako, mag-aano na ako nun. Hihingi na ako ng tawad sa Diyos kung ano man yung mga magagawa ko. Kasi kaya ko naman panindigan yun eh. Kaya kung may masasabi man kayo sa akin na masama o sa pamilya ko, kailangan nyo rin panindigan yun. Kasi ibang usapan na yun pagka ganun. Hindi ko na kayang patawarin yun, di ba? Kasi tangina, wala eh. Dinamay mo na yung hindi dapat. So, ibig sabihin, tangina, oo. Out of bounds na yun eh. Yeah? Oo, kumbaga hindi na magandang hindi na magandang klase ng game. Pero kung doon ako susubukan ng tao, tangina, kahit kailan di pa ako natalo doon. Kaya mahirap akong kalaban sa ganun. Yun lang. Okay, next question. Anong honest diet mo ngayon taon? Paano ka kumain, ganun? Actually kasi yung build ko, tangina, kahit ano naman kainin ko tol eh. Kumbaga nakakapa mo naman yung... Oo, kahit anong kainin ko para sa akin, tangina, okay. Alam mo yung mga, ganun kasi yung DNA ko tol, yung build ko na kain lang ako ng kain, tas workout na matindi, kain ng kain, workout na matindi, tas alaga sa tulog, sa kain. Kumbaga hindi sisingaw basta-basta. Kaya kailangan, makakain ka ng makakain. Hindi ko naman kailangan mag-diet eh. Sa pangangatawan ko, hindi ko kailangan mag-diet. Ang mga kailangan mag-diet yung mga overweight. Yan, overweight, out of shape. Ayun ang kailangan mag-diet. Pero sa pangangatawan ko, sa build ko, hindi ako nagda-diet. Ang ginagawa ko lang, add ako ng add. Kain lang ako ng kain. Kakain ko ng kain, mag-workout, ganun lang. Wala akong pinipili na well, may iniiwasan akong kainin, pero wala akong limitasyon sa dami ng kakainin ko. Hanggat kaya ko pa pumangal ng pagkain, kakain at kakain pa rin ako. Oo, tas ngayon pagka busog na ako, doon ako hinto. 'Di ba? Ang diet para lang 'yun sa mga taong yung malalaki yung tiyan, out of shape, out of weight. Yung mga hirap bumangon sa kama, yun yung mga kailangan mag-diet, yung nakakaramdam ng mga hindi magaganda. Yan, ayun yung mga kailangan mag-diet. Ano susunod na? Okay, cut muna. Magbabalik tayo. 4,000 in this bitch. Be back in a few minutes. Okay, and we're back. Ito, few questions na lang to, tol. Pero matitindi pa rin tong mga tanong dito. Ang next question is, vegetarian ka pa rin ba? O hindi na? Actually, tangina kasi nung napasok ako sa loob, syempre, climate change. Kahit na sabihin kong vegetarian ako dito sa Laya noon. Hindi gagana sa loob yun. Tangina kasi kung wala kang doon, 'di ba? Wala ka pang pera, wala ka pang diskarte. Kung ano yung rancho doon, yun yung kailangan mong lamunin, 'di ba? Wala kang choice doon, hindi ka pwedeng maging maarte doon na yung mga time na yun, tangina talagang
nagkaroon ako ng matinding stress eating nun, tol. Lamon talaga ako ng lamon sa loob nun, kaya lumapad ako, lumaki ako eh. Oh, ayun yung tipong ano eh, yung tipong kahit ulo ng tuyo, sobrang sarap, tol. Oh, tapos yung kaning lamig na halos isang araw nang di nagagalaw. Tangina, kumbaga talagang doon ma-appreciate mo 'yun. Small things. Kahit gayo. Ay, may tanong ako, tol, may tanong ako. Putang ina mo, gago. Ano yung parang pinaka-worst na nakain mo dun sa loob? Kumbaga na, alam mo yun, na hindi mo makakalimutan. Oh, no choice ka na talaga. Ano, pwedeng isa na lang sagutin mo, isang pagkain na lang. Isang pagkain. Yung ano yun eh, yung itag, tol. Yun, tangina, grabe yun. Yung nakain na, wala na akong choice nun eh. Yung parang ano, yung kinatay na baboy, tas nilagyan ng asin, tas inano lang, pinaarawan ng pinaarawan. Tas ang dami dumadapong mga langaw dun. Mga langaw, tas minsan inuud, nauulanan pa yun doon sa presinto. Putang ina, nakikita ko yung mga pinapakuluan lang na may tubig. Tas makikita mo pa yung mga ano, yung mga uod. Uod yun eh. Oh, tol, may mga ganun pa. No choice ako nun, pero talagang, alam mo yun, tangina, oh, shit. Tangina, grabe yun, tol, grabe. Sarap siya, tol. Ano yung malasa siya, malasa. Pinrepair, parang sobrang, alam mo yun, hindi siya, syempre pagka Tagalog ka, napunta ka sa Tagum probinsya, puta, magugulat ka sa mga pagkain dun, di ba? Oo. Wala akong choice. Di ako pwedeng walang Gcash doon. Walang Jollibee doon. Inang yan. Yung mga baboy doon, tol, kasi laki ng baka. Putang inang yan, kaya pagka kinatay nila yung baka, tol, pag kinatay nila yung baka, talagang ang daming natitira doon eh. Syempre, alangan namang lutuin mo yung isang buong, di ba? Ngayon, sinasabit yun. Parang dinadry, tol. Tapos dadapo. Oo, sa araw pa yun ha, maraming asin yun. Diadapuan ng mga langaw, ganun. Mauulanan, isa nakakalimutan. Tapos, ang baho talaga, grabe. Ang baho, sobra. Sobrang baho talaga, lalong, eto yung hindi ko naman makakalimutan na amoy, yung, ano, kasi nga, di ba, mga taga-probinsya, mahilig kumain ng aso. Nagpadala ng aso doon na 3 araw ng patay, tol. Okay pa daw yun, sabi. Oo, gago. Putang inang yan. Hindi, iba kasi yung aso dun eh. Yung aso kasi dun, tol, ginto sa lugar na yun. Kasi malamig nga dun eh, di ba? Oo, yun. Oo, ngayon, tangina, dinala yung aso dun. Oo, dinala ngayon yung aso dun. Tapos, pinakuluan. Tagal, puta, talaga maamoy mo yung baho. Bongsus, talagang grabe. Yung amoy talagang, parang amoy patay na, ano to, amoy patay na hayop talaga, na sobrang baho. Talagang gumuguhit sa ilong mo. Sabihin ko nga sa ito, di ba putang ina, laksel na. Eh, nasa labas pa rin yun, pinapakuluan. Amoy na yung baho. Grabe. Puta, nung pinasok na, oh, pagdas magbilang, di pinasok na. Puta, sabi ko sa iyo, yung kadero, puta, may kasunod na langaw, pumasok din dun sa seldo yung langaw. Ganun ka ba, utol, putang ina. Oo. Tapos ngayon, yung mga kakain nun, yung mga kakain na nagluto, putang inang yan, pagbukas na ganun, ayaw na rin kainin, no? Tinakpan na rin, putang ina. Pinasa sa ibang selda. Gago, ganun yun, tol. Yung mga epte dun, gago. Minsan mga good shit, yung mga kakaiba, mga usa. Yun, usa, solid yun, tol. Mga kalderetang usa. Mga ganun. Kasi bundok yun, tol, eh. O, baboy ramo, mga ganun. Iba't ibang klase, tapos mga iba't ibang klase rin ng mga kabute. Iba't ibang klase talaga, tol. Yung may hindi, ayun na mismo yung ulam, yung kabute. Lulutuin, kunya, aadoboyin yung kabute. Sarap, pero masarap yun, oo, kasi pampamuscle yun eh. Pero yung yung pinaka sawang-sawa akong kainin sa loob, yung sardinas na may talbos. Ewan ko anong talbos yun eh. Talbos na kamote? Hindi siya talbos ng kamote. Basta marami kasi nun dun sa probinsya na yun. Grabe, sobrang dami nun. Ayun, talbos na yun, tas yung sardinas, parang sa isang linggo, 4 na beses na ganun.
Solid yun. Talagang galis aabutin mo rin pagka ilang taong ka na straight yung ganun kakainin mo. Talagang galis ka ron. Kaya kailangan pagka may tira ka doon, takin na lahat ng kinakain mo doon. That masarap, di ba? Kailangan yung mga kinakain mo doon, maayos pa rin. Ako, nang nasa loob ako, tangin na naranasan kong kumain ng masarap. Oo, minsan nga, napapaisip ako kung yung kinakain ko, nakakain ba ng mga tao sa laya eh. Yung mga niluto namin doon, tangin na talagang solid din, tol. Tapos nagpapadala kami ng mga kung ano ng pagkain doon. Minsan naiisip ko kung kinakain ko, nakakain pa ba nung kapatid ko dito sa laya. Papaisip din ako kasi tangin na, sarap nung kakainin ko, tapos manonood ako ng movie pagtapos na ito. Nakilata lang ako doon sa may tarima ako, ganun. Tapos nanligo ng malamig na tubig, talagang guwapings sa loob. Kaya kahit yung mga empleyado nai-inlove eh. Yan! Tangina mo! Hindi, pero legit naman kasi talaga na ganun. Ang sarap din talaga nung naging lifestyle ko dun eh. Nga lang, syempre kung ako papipiliin mo, kung yung kahit sino naman eh, mas pipiliin mo pa rin yung normie ka lang sa laya kaysa naman yung maganda nga yung buhay mo dun sa loob tas nasa oblo ka naman. Pero kung kaya mo pa rin i-level up mo ng i-level up yung lifestyle mo hanggang sa, alam mo yun, maging somebody ka sa mundo na to. Ano yung next question, Tal? Next question. Parang yung sa exorcist na palabas. Tal, paano nga, Tal? Okay. Ikaw, Tal, anong masasabi mo? Eto, next question. Eto, Tol, magandang tanong to. Kumbaga, ito yung nabanggit mo kanina about dun sa, yung parang, yung pinakamalaking pagkakamali na ginawa mo, yung about dun. Ito, related to dun. Kung isasakripisyo ng isang tao ang buhay niya para sa'yo, isasakripisyo mo ba yung sa'yo para sa kanya? Syempre naman, tang inang yan. Kumbaga, alam ko sa mundo na to, kahit sino kayang sabihin yun eh. Marami magsasabi nun. Marami magsasabi, hindi ito lang ba sa'yo yun. Inang yan. Ako, nasusuputan ako sa mga taong gano'n kasi yung mga taong kaya magsakripisyo ng gano'n, puta, hindi na nagsasalita yun. Kasi alam mo pa ba na talaga yun? Diba? Ang dami ko narinig na ganyan dito sa hip-hop scene. Hindi, ito ako sasakripisyo sa'yo. Tangina, mga ibang rapper yun ha, ng mga kilalang-kilala ngayon. Sasabihin nila, ganito ganyan, puta. Tapos, pagka nagkaano, wala naman dating, di ba? Kahit gano'n ka big, kahit gano'n kalaki yung name mo dito sa scene, tapos magsasabi ka ng gano'n, kumbaga mahirap panindigan eh. Alam mo yung walk the talk, pare. Kasi, kahit di ko nasabihin yun, alam ng mga tao sa paligid ko na tangina, pandiinan to. Diba talagang pandikdikan to, kahit magkadurugan talaga ng bungo dito, talagang tangina, kasama kong nakatayo to hanggang uli. Ayun yung mga pabanat, diba tol? Tangina, dapat ganun. Ako hindi ko na kailangan sabihin yun kasi tangina, alam ng tao yun eh. Diba sinabi ko na nga kanina, etong mga question na to, hindi ko pa alam to ah. Kahit, alam mo, isa-isa mo tanungin yung mga tao dito ngayon, tsaka yung nasa likod ng camera. Hindi ko talaga alam yung mga tanong na binabato sa akin. Sinasabi ko nga sa kanila, hindi, huwag niyo sabihin sa akin, basta isipin niyo na lang kung paano niyo i-deliver. Oo. Pero hindi talaga binabato sa akin yan. Ngayon ko pa lang yan sinasagot. Diba? Kaya ako, kayang-kaya ko talaga. Sobrang dali lang sa akin nun. Ayun nga yung pinakamadaling gawin para sa akin eh. Sa inyo ba, ayun yung pinakamadali? Sagot. Siguro hindi. Okay, second to the last question. Paano mo hinahandle ang hardships? Alam mo tol, kasi kailangan mo mag-focus. Lalo na kung yung buhay mo, let's say yung buhay mo isang barko sa gitna ng dagat, tapos ikaw yung ano kasing tawag doon sa nagpapatakbo ng barko? Ikaw yung kapitan, okay? Yung buhay mo, yung barko, ikaw yung kapitan. Ang lakas ng bagyo, di ba? Sobrang dami ng thunderstorms, malalakas na alon. Kumaga parang katapusan ng buhay mo.
Sa mga ganong klase ng sitwasyon, dalawa lang yan eh. Kung magmumukmo ka na lang sa gilid o hayaan mo na kainin ka ng malalaking alon o magpo-focus ka na tangina. Ba't ganito yung nangyari? Hindi, kailangan kalma lang. Kailangan ko mag-focus kasi kaya ko lampasan to. Ganun. Alam kong parang kung sasabihin ko sa inyo madali lang, kasi para sa akin nagagawa ko sobrang dali lang kaya nga nasasabi ko na madali. Kasi naranasan ko na hindi ko naman masasabi yung isang bagay talaga kung hindi ako sigurado eh. Kaya sa buko ng bibig ko, sa talim ng mga salita ko, masasabi mo na tangina hindi, talagang kaya niya. Diba? Yung mga ibang tao diyan kaya sabihin yun pero hindi talaga nila, alam mo yun, hindi nila kayang ipakita sa paano nila sabihin yung ganung bagay. Kaya kailangan, sa ganyan, pag nasa dagat ka, yan, kinakain ka ng mga malaking problema sa buhay mo, kailangan mo mag-focus. Tignan mo yung kung paano mo lulusutan yun, hindi mo titignan na, uy, tangina, ang laki nung nandun, ang laki nung nandito, huwag ka madidistract. Kailangan mo mag-focus na, hindi, focus lang ako dito ako kailangan dumero. Oo, kasi ayun lang yung pwede mong gawin. Ayun lang yung meron ka na hope. Dalawa lang ang meron kapag walang-wala ka na. Hope tsaka faith. Yun na lang. Tapos hayaan mo pa mag-slide. Kumaga pagka ginawa mo yun, wala na. Talo ka na sa buhay. Talo ka na sa buhay. Kaya kung ano man yung mga battles na meron ka ngayon sa buhay mo, isipin mo na lang na hindi lang ikaw. At merong mas matindi yung pinagdadaanan dyan. Lalo na yung mga pressure na nararamdaman nyo nga, di ba? Na nararamdaman nyo ngayon. Lalo na sa katayuan ko. Di ba yung sinabi ko kanina, kung gaano nga kabilis yung takbo mo sa buhay, sobrang bilis mo na-achieve yung mga bagay-bagay. Syempre, ganun din kabilis yung hangin na sinasalubong mo. Oo, yung pressure ng hangin. Kung tatakbo ka ng 300 miles per hour, sa Ducati mo, sa Ninja o yung Bugatti mo, di ba? 300 miles per hour. Syempre, ang bilis din ng hangin nun. At pagka ganun kalakas yung pressure na natatamo mo, hindi ka pwedeng ma-distract. Kailangan mag-focus ka. Doon yung mga time na kailangan mo talagang mag-focus, umasinta ng sobra na kailangan tangina hindi talaga sasablay ito. Hindi sasablay ito. Di ba alin ng matagal yung pag-asinta mo, basta binitawan mo yung talim ng pana, tatama mo talaga yung bullseye. Diba? Ganun lang yun. Kaya kailangan lagi mong iisipin na kailangan mong mag-focus. Lahat naman ng bagay eh. Problema ka tangina, let it slide. Hayaan mo yung shit na yun pare. Mag-focus ka kung paano ka babangon. Tapos maraming tao na magsasabi niya, tangina, naging motivational speaker ka eh. Hindi, ganito talaga ako, build ako eh. Build ako hindi lang sa mga ganong klaseng shit. Kumbaga, kaya ko ring sabihin kung ano yung ginamit ko, kaya ako nalampasan yun. So, kaya ako nakakapagsalita ng ganito kasi tangina niyan, ayun yung pinagdaanan ko eh. Ayun yung ginamit ko eh. Ayun na yung nasa loob ko na hindi kayang tanggalin ng tao kahit anong sabihin niya. Ako nga yung Grim Reaper ng boxing eh, di ba? Kumbaga putang ina. O ngayon, pag hindi naman boxingero, tao lang, the prophet. Kumbaga ako yung naghahatid ng mensahe na sinugo ng Diyos. Ayun yun tol eh. Kaya nga, di ba, nilagay ko na sa balat ko. Pinangatawanan ko na. Ayun naman yung nakalagay sa Bible eh. Kung ititignan mo yung kung ano yung the prophet. Ano nga ba yun? Ang taong sinugo ng Diyos upang maghatid ng mabuting mensahe. Ayun yung nakalagay dun. Kung ano yung the prophet, ano yung meaning nun. Ayun, yung mga binabato ko, di ba? Kung paano mo, ang dami nagagalit. Isipin mo, dapat nga yung sinasabi ko, ginagamit mo na ito na tangina. Ang tindi ng tao na yun, no? Kumbaga, ganun yung ginagamit niya, oo. Kumbaga, build talaga siya. Hindi siya pwedeng parang tapak-tapakan mo lang na ganun. Tanginang yan, baka nga yung shit ko pa yung mas matindi sa sa meron ka ngayon, di ba? Kaya ganun. Kailangan mag-focus ka, huwag ka madidistract. Lagi mong galingan, lagi mong sipagan. Posible kasing alam mo yun, posible lahat ng mga iniisip mo, lalo na kung talagang alam mong para sa'yo yun. Yes, sir. Last question. Kaya pa? Okay. Sa anong paraan nagiging feminine ang mga lalaki? Parang basically weakness. Parang ganun. Magiging feminine lang ako pagka putang ina nga, hindi, may sinasabi sa nagiging feminine. Para sa akin nagiging feminine lang yung lalaki pagka nagiging lame talaga siya. Dun nagiging feminine yung lalaki pagka naghahabol ka ng babae.
Text ka ng text ng babae, tawag ka ng tawag, at saka lagi mong pinaprioritize yung mga pukay kaysa sa goal mo, yun. Parang, dun pa lang, sobrang lame mo na eh. Para sa akin, tangina, hindi gawain ng lalaki yun. Kasi ang gawain ng lalaki, nagko-conquer yan sa mundo. Sa masculine world kasi sobrang ano nito eh, sobrang komplikado nito para sa mga lame eh. Hindi talaga, alam mo yun, hindi talaga pwede dito yung mga lame, lalo na may game dito na kailangan mong aralin. O kaya dun talaga nagiging feminine yung lalaki nang hindi niya na namamalayan. Kasi nagagalit lang naman talaga sa akin yung mga lame eh. Yung mga parang babae na nasa katawan ng lalaki. Ganun lang yun, yung spirit nila, yung mind nila. Wala silang pinagkaiba sa babae. May titi lang sila. Pero yung personality nila, yung mindset, yung feelings, yung emotions, pambabae. Kasi pagka nandito ka talaga sa masculine world, pare, tangina wala ka ng time na na mamunan ng kapwa mo lalaki kasi ang gagawin mo, ang nasa isip mo, tangina kailangan ko mag-improve para maging ako yung great na makikita ng iba na hindi nila kayang gawin. So, gagayahin nila ako ngayon. Ngayon, naging somebody ako sa mundo na to na nagbibigay pa ako ng magandang image na dapat gayahin ng ibang lalaki. Kasi sa internet naman talaga, mas matutuwa yung mga, yung mga netizen kung kabaklaan yung pinapakita ng tao eh. Kabadingan, yung, lalo na kung lalaki ka talaga. Alam mo yun, yung baduy yung mga ginagawa mo, hindi dapat, nakakalambot ng pagka lalaki ng tao. Alam mo yun? Hindi ko naman sinasabi na na lahat. Pero tangin na kasi ayun yun eh. Pagka parang sa feeling mo ginagawa mo na na mali, kailangan mong i-improve. Okay, kailangan ko i-step up yung game ko. Kailangan ko i-step up yung game ko. Kailangan ko i-step up yung game ko. Para nagiging nagiging top G ka talaga sa larangan. Yung talagang ikaw yung titignan, ano bang meron siya? Bakit ganun? Okay, aralin ko to. Meron kasi mga taong may pera na pero lame ba din? Ayun nga yun, di ba? Ang daming mas sikat sa akin. Ang daming mas may pera sa akin. Pero bakit sila nagagalit sa akin? Kasi hindi nila makuha yung meron ako sa pagkatao ko eh. At yung meron sila na gusto ko, sobrang dali lang makuha nun at makukuha ko pa yun, which is yung pera. Ayun lang yung meron sila na wala ako sa ngayon. Ayun lang yung gusto ko na meron sila. Tapos sila na sikat, 'di ba? May pera. Tangina kumbaga yung gusto nila, yung personality ko yung meron ako, na hindi nabibili ng pera. So, at the end of the day, panalo pa rin ako. Kasi lame nga eh. So, ayun talaga yung parang dahilan kung bakit nagiging feminine yung lalaki. Kasi ginagawa niya yung mga gawain ng babae. Magreklamo, makinig sa emosyon, sa feelings, magpakontrol sa isip ng iba. Dapat pag lalaki ka, malupit ka, may sarili kang pananaw, may sarili kang move. Kasi kung titignan mo lahat ng mga makamundong bagay, lalaki yung gumawa eh. So, ibig sabihin, pag namatay ka ng parang wala ka may pagmamalaki o walang ipagmamalaki yung pamilya mo na, hindi, gawa ng anak ko yan. Tangina yan, di ba? Ano ka na nun? Kaya kailangan putang ina maging somebody ka sa mundo na to, pare. Hindi yung pwedeng hindi yung pwedeng sobrang square mo mag-isip. Hindi ubre yun. Eto si Kalbo may tanong daw sa akin. Ano ba yun? Maganda tanong yan, tol. Tol, ano bang, Dito, tol. Yan. Hindi, sa kabila. Yan. tol, ano bang gusto mo? Katakutan ka o mahalin ka? Siyempre Yung yung pinaka... General. gusto mo bang Yung... okay. Gusto ko mahalin ako ng tao. Pero gusto kong mahalin nila ako sa kung anong ako. Pero katakutan nila ako pagka may ginawa na sila sa akin di maganda. Doon lang nila ako kakatakutan kasi tangin na gumawa ng asunto sa akin eh, malamang dapat mo akong katakutan. Doon lang sila dapat matakot. Oo, pag may ginawa sila mali sa akin. Pero gusto ko mahalin ako ng tao, di ba? Oo. Pero alam ko naman marami nagmamahal sa akin eh. 'Di ba? Marami nagmamahal sa akin kasi nga isipin mo na lang kahit si Jesus Christ nung panahon may haters eh.
Ako pa kaya na, ano, di ba? Kaya, alam mo yun, natural talaga yung merong mag-hate sa'yo, pero mas marami nagmamahal. Yung mga matatakot lang talaga sa akin, yung may mga ginagawa sa akin mali. Ikaw, tol, may mga personal question ka ba na, ano, gustong i-follow up? Okay, sige, ano yan? Wait lang. Nakalimutan ko yung inaano ko na tanong kanina eh. Ikaw ba, Big P? Sa lahat ng ano tol, ng decision na ginawa mo sa buhay mo, ano yung pinagsisihan mo na ginawa mo? Sa lahat ng ginawa ko sa buhay ko, pinagsisihan ko, syempre yung mali. Ito yung ano eh, yung mga pinagsisihan ko yung ano eh, yung... Alam mo yun, parang makakagawa ka ng mga mali sa taong mahal mo. Siguro sa ganong paraan. Diba? Ayun yung mga pinagsisisihan ko eh. Wala naman akong dapat pang ibang pagsisihan. Bukod dun. Diba? Kasi ayun naman talaga yung parang pinaka ano, sa lahat-lahat ayun yung pinagsisisihan ko. Kasi tangina mahal ka ng tao, mabuti sa'yo, di ba? Hindi lang to sa kung saan, kumbaga sa buo to, sa buong, alam mo yun, buong karanasan. Sa buong, ano ko na to, sa buong existence ko na to sa mundo. Ayun na yung para sa akin na pinagsisisihan ko. Pangalawa, nung mga time na hindi ako naniniwala sa Panginoon, alam mo yun, pinagsisisihan ko rin yun. Oo, tol, tangina. Parang ano yun? Parang hindi ka naniniwala, parang nakalimutan. Hindi na talaga ako naniniwala sa kanya. Pero aware ka na Oo. nandyan siya. I mean, parang, kasi iba yun eh. Hindi na nga daw siya naniniwala. Hindi na nga ako naniniwala, wala na, patay siya. Oo. Ayun yun, yung ano, pangalawa. Hindi na siya nag-exist. Oo, ayun yung pangalawa. Ano, may tatanong ka pa? Okay. So, ayun lang. Maraming salamat sa lahat ng mga umabot dito. Antayin nyo yung mga bago kong music video na parating. This February, ilang music video yun. Okay? Tapos, bagong album ko ulit sa March. You know what it is, pare. Tangina, magkakapera na kami ngayon taon. Alam nyo na yan. Maraming pera. Tsaka more announcement. Ilalabas ko rin yung single track namin na music video ni YD. Tsaka anong mga parating mo ngayon, tol? Bali, ngayon, may upcoming album ako na i-release. Blame It On Me. Abangan nyo yun. Wala pang specific date eh. Pero ngayong February, ngayong buwan, ilalabas ko yun. Tapos marami pa, iba't ibang shit na bago. Makikita nyo yung improvement talaga namin, tol. Ayun lang. Tsaka, abangan nyo yung track namin. May track kami dun sa album ko. Hiwalay yun sa ilalabas niya. Yun. Si Beats by Josh yung nag-produce nun. Kaya tangina, abangan nyo talaga yan, men. Matindi yan. Nakita nyo na yun. Pinost ko na yun eh. Pero, pag napakinggan nyo yun ng buo, yeah. You know what it is. Paper Gang. Paper Gang at 4,000 in this bitch, pare. Alam mo na, peace out. Anong oras na? Alas 4 na, tangina. Alam mo na, kami ang pinakamatindi rito. Wala nang iba. Kaya ko pa sumagad dito ng kalating araw pa hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ko pa. Yeah. Let's go.